Agrikultura maunlad na. Agrikultura maunlad na. Agrikultura. 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 Masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan, pangisdaan, kabuhayan, kababayan, kabuhayan, kababayan. Iba-iba ang uri ng kalabasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iba't iba naman ang paraan ng pagtatanim nito at ng iba pang mga gulay. Magandang araw, ako po si Amelyn Veloso. Ito po ang bagong maunlad na agrikultura. Sa episode na ito, magtutungo tayo sa Barangay Abulug, Tuguegarao, Cagayan upang kumustahin ang pagtatanim doon ng kalabasa at bisitahin ang isang paggawaan ng kalabasa noodles. Dadalaw rin tayo sa Sorsogon kung saan itinayo ang mga greenhouses na inaasahang makakatulong sa mga manggugulay doon. At babalitaan namin kayo sa pinakahuling kaganapan sa daigdig ng agrikultura. Ang lahat ng yan, dito lamang sa bagong maunlad na agrikultura. Masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, maunlad na. Agrikultura maunlad na. Lumipad ang aming pangkat sa Sorsogon kamakailan kung saan isang greenhouse project ay ongoing para maisulong ang Sustainable Agricultural Program doon. Ito ay pinatutupad ng Diocese ng Sorsogon. Dati nang isinusulong ng Diocese of Sorsogon ang mga gawaing magbibigay ng hanap buhay sa kanyang Basic Ecclesiastical Communities o BEC katulad ng pagsasaka. Para sa makabagong simbahang Katolika, dapat lamang na asikasuhin nito kapwa ang kabutihang espiritual at temporal o material ng bawat Katoliko. Yung Basic Ecclesiastical Communities is the way of being modern church today. And in fact, that is the ideal proposed by the Second Plenary Council of the Philippines, no? That to make the people closer to the church, that the church is not hierarchical like a pyramid, but the church really is the people of God. Because of our commission on service or social action, we'll also try to do something to help them. We cannot do it alone, but in coordination with the government, with the NGO, and their various funding agencies, both national and international. Kaya sa aming BEC, we already have several of those that have not only the Bible, the Word of God, but even livelihood programs. Noon pa man, isinasagawa na ang sustainable agriculture sa mga BEC ng Diocese. Kaya laking gulat at tuwa ni Bishop Arturo Bastes nang ipaalam sa kanya ang balitang tatanggap ang kanyang diocese ng 17 greenhouses upang suportahan ang pagsasaka nila doon. Ang mga greenhouses ay nagkakahalaga ng kabuuang 9.7 million pesos. Upang maging maayos ang lahat, ipinasa ni Bishop ang implementasyon ng proyekto sa Sorsogon Social Action Foundation Incorporated o SSFAI. Meron kaming foundation called Sorsogon Social Action Foundation Incorporated, SAFI. That means that is the arm of the instrumentality of the Commission on Service or Social Action of the Diocese. We make it into a foundation so that it can be donee, it can receive donation, it can run a program. Itong project po na greenhouse, NABCOR po ang kabalikat namin dito. Yung NABCOR po, siya yung, sabihin na natin, siya yung funding agency ng itong project na to. So bali, with this program, yung mga from BEC area, parang magti-training dito. Tapos pagbalik nila sa sa community, alam na nila yung technology kung paano magtanim, paggamit ng mga fertilizer, ganun na mga sistema.
Noong isang taon, sinimulan ang konstruksyon ng mga greenhouses. When it was built, so that was the time when we were inviting people to make use of it. Kasi we do not want it to be a white elephant. Kaya the first thing that helped us is that there's a training ground sa mga BEC leaders namin. Itong greenhouse, bali nakatutok talaga to sa vegetable production and leafy vegetables and yung iba pa fruits. So bali dito sa greenhouse, ang kagandahan dito, napaloob na dito yung sa production ng malaki, yung volume ng production when it comes to vegetable. Kasi dun sa BEC area, halos wala silang, konti lang yung site nila para sa vegetable. Dito, on-site talaga nakukuha nila yung tamang teknolohiya. They are being trained how to make organic fertilizers. And then, after having done that, they apply it in a greenhouse inside and they were fertilizing because kasi hindi topsoil yan. And then they fertilizing it. And when it was already fertile, they planted. And ako, the first products are very good. Ngayon, sari-saring gulay na sinaka sa paraang organiko ang makikita sa mga greenhouses. Ayon kay Bishop Bastes, magandang uri ng buto at binhi ang ipinunla sa mga greenhouses kaya't maipagmamalaking masarap at ligtas kainin ang mga gulay na inaani nila. Kumikita na rin ang mga napiling beneficiaries na nakikinabang hindi lamang sa paggamit ng mga greenhouses kundi sa mga pagsasanay na ibinibigay sa kanila. That is really very effective, mga high-end vegetables, because we want that it will also support the social action. Why? Because we made some kind of agreement that those who work there, 50-50 or hati. Sa okasyong ito, isang agape ang isinaayos sa paligid ng diocese bilang pasasalamat na rin sa magandang ani. Dito ang mga bisita ay nagkaroon ng pagkakataong makapamili ng mga gulay na tubo sa diocese. We are trying to market it more systematically because marketing is also important. Halos ay sanggol pa lamang ang proyekto sa diocese. Subalit malaki ang pag-asa ni Bishop Bastes at ng nangangasiwang SSFAI na matutupad ang pakay ng greenhouse project sa malapit na hinaharap. We are still experimenting because we are not yet really in a commercial level, parang training, experimenting pa. But the future seems to be very good. Ang inaasa namin kasi unang-una yung maangat ang ekonomiya ng yung maging financial stable din yung BEC members namin sa ganitong kasi dito malaki talaga yung kikitain ng farmers. Basta gawin nila kung ano yung natutunan nila sa training at talagang tiyak kung mag-income sila. Sino nga ba ang nagsabi na mahirap ilapit ang Panginoon sa mga tao kung kumakalam ang mga sikmura ng mga ito? Ipinapakita ng Diocese ng Sorsogon na kung inaalagaan ng simbahan ang kaluluwa ng tao, hindi naman ito pinapabayaan ang temporal, material at physical welfare ng mga ito.